ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. At bisita natin ngayon si Brother John Red at si Brother John Fernan. Sila po ay mga protestante, pero ngayon si Brother Fernan ay babalik. Yan, Catholic po siya nung una, at mga 7 years palipat-lipat ng ibang sekta. Pero pakinggan natin yung kanyang testimonya. Siya yung nakipag-diskusyon ni Brother John last Tuesday. And last Tuesday, diskusyon sila ni Brother Paul Alima at ni Brother Jando. Pero ngayon, ganap na siyang Katoliko. Nangumpisal siya kanina din ang profession of faith at nag-receive ng communion. At patuloy pa yung ating catechism sa kanya. Nagaling Bulacan pa, no? Pero ngayon, kasama na natin siya. At meron pa siyang ibang kasama, si Brother John Fernan. Bigyan natin ng sigabong palakpakan si Brother. Kumusta ka na, bro? Alam po, magandang tanghali po sa inyo mga kapatid. At sana pagpalain ng maraming Diyos. Ako po ay dating kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nabautismo po ako noong 13 years old. At kumuha rin ako ng mga tungkulin, naging kalihim at dapat magmamanggagawa. Kaya yung mga manggagawa po dun sa lokal namin, kasama ako. Lilibot dito, mamaya may doktrina dun sa kabila, kasama kami. Yun, sa matagal na matagal, nagsurik naman ako sa Iglesia ni Soriano o dun sa ang dating daan kay Brother Eli Soriano. At tumagal na tumagal, napansin namin, simula nung mamatay si Eli Soriano, nagkagulo. Nagkaroon sila ng pagkakawatak-watak. At hindi pwedeng maging sa Diyos yung nagkakabahabahagi, mga kapatid, dahil hindi naman gawang galing sa Diyos yun. Gaya ng sinasabi ni Pablo sa 5:19 hanggang 21 ng Galacia. At hayag ang gawa ng laman sa makatwid ay mga ito: pangangalim niya, pakikiapid, karumihan, kalimugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pagtataniman, mga paninibugho, mga pagkakaali, mga pagkakampi-kampi, at mga pagkakabahabahagi. Hindi naman gawang sa Diyos yun. Gawang laman yun. At hindi pwedeng maging sa Diyos yun. Napag-isip-isip ko, paano magiging tunay na iglesia ito? Nagkakawatak-watak. Ang tunay na iglesia nga sa Biblia, iisa lang. At mayroong pananampalatayang isa. Gaya ng sabi ni Pablo sa 4:5 ng Efeso, na isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. At yun ang nakita ko sa Catholic Church. Kaya sinuri ko. At nakipag-debate ko. Kasi noon pa man, meron na akong duda nun kasi nasusearch ko rin sa Google, Father Darwin. May mga nagtatanong rin kasi sa TikTok. Nagla-live rin po kasi ko sa TikTok yung tanungan. May mga nagtatanong, ay, ba't ka, almasara? Kung hindi totoo ang Catholic Church, sabi dito sa Google, nakalagay, Catholic Church is founded by Jesus Christ. At ginagawa ko, kinikik ko. Ayun nga po, gawa ng takot. Dahil bulag pa ako nun at hindi naman natin may iwasan yun dahil nasa sulat rin naman po ni Apostolo Pablo sa 4:4 ng 2 Korinto na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Hindi ako sisisampalataya nun Hindi ko sinampalataya na si Maria ina pala ng Diyos. Gaya ng pagkaka-explain sa debate namin ni Bro Paul na yung Kristong Diyos nasa loob ng haing katawan sa G5 ng Hebreo. Na kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, haing at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. At yung nasa loob ng katawan na yon, o yung haing katawang nasa sinapupunan ni Maria, may pagka-Diyos pala doon. Gaya ng sinasabi ni Apostolo Pablo sa 2:9 ng Kolosas, na sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos ng siya'y maging tao. Paano naging tao? Nung nasa sinapupunan siya ni Maria. Ibig sabihin, sabay palang ipinanganak ni Maria yung haing katawan at pinasa loob mo. Kaya nga pag-isip-isip ko, kung meron tayong pag-iisip, hindi yung isip ng mga protestante, si Maria talaga ay ina ng Diyos. Kaya
ayun ang nagagalak ako, naiintindihan ko yung logic ni Bro Paul Alima. Katunayan, nung unang debate na, ninenervyos talaga ako doon. Hindi ko lang masabi kasi mahirap talaga pagkalaban mo yung katotohanan. Kaya, saksi naman, kung nanonood man sila kapatid na Erin ngayon, yung galit na galit sa akin, ng mga kasama ko, lalo sa debate, alam naman nila nun, after debate, hindi nila ako makausap. Kasi iniisip ko talaga nung iniisip yung debate, tas yung mga stand ni Bro Jando, at yung doktrina ng Iglesia Katolika. At napatunayan ko na sa Diyos talaga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang tinatag ni Kristo 33 AD. Bakit? Wala namang iglesyang naitatag dito na sobrang tagal na nananatili ngayon kundi ang Iglesia Katolika. Gaya ng sinasabi ni Kristo sa 16:18 ng Mateo, na kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya, ang Iglesia ni Kristo napanaigan. Ang Iglesia ni Soriano napanaigan ni Rason. Bakit? Simula nang mamatay si Eli Soriano, nung namuno na si Rason, yung itinuturo ni Soriano, pinanaigan na ni Rason. Katunayan, nagkukontrahan na silang dalawang magtito. Paano magiging tunay na iglesia yun? Hindi nagkakaisa. Dahil isa lang yung nakita kong nagkakaisa. At yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Salamat po mga kapatid. Salamat bro. And then, tuwang-tuwa siya ngayon dahil nakapag-confess siya sa lahat ng mga pagkukulang niya sa Diyos at sa simbahan ni Kristo na akala niya ito ay piki, akala niya, no? Ito ay hindi sa Diyos. Pero, yung pinagdidipensaan niya ay yun pala ang hindi sa Diyos. Amen? At si Brother John Fernand from isang handog. Ito po ay isang handog from Iglesia ni Cristo. Handog na isilang sa Iglesia ni Cristo. And then, silang dalawa ay si Brother John doon na magpabautismo sa kanilang parokya. Then malayo naman dito, kukuha siya ng baptismal certificate, no? Pupunta pa siya ng Bohol, no? So doon na lang para malapit sila doon. Pero si Brother Jared, nabautismuhan na po siya sa pagkakatoliko. So hindi na isa lang bautismo, di ba? Hindi kailangan bautismuhan. Profession of faith. Nagsagawa na siya ng profession of faith kanina. And then, ang umpisal, at patuloy pa yung ongoing pa yung kanyang catechism. At i-deliverance din natin siya bukas sa team natin. At iparenounce natin yung mga dapat i-renounce. Para yung mga occult spirits na entry point sa kanyang buhay ay hindi na makapag-disturbo sa kanya. Tuloy-tuloy na yung pagbabago niya, tuloy-tuloy na yung paglago niya sa mga virtues. Hindi lang sa gifts, hindi sa mga virtues, no? Ngayon ay malumanay na siya. Noong una ay, alam mo, Father, puno ng puot yung puso ko. Pero ngayon, puro ng pag-ibig. Amen, bro? Marami pa siya matutunan. Kahit ako lagi pang nag-aaral, no? So, kahit pare na ako, hindi ko makukuha agad yung mga doktrina ng simbahan. Ang dami ko pang dapat matuklasan. Okay? Ilang taon ka na kasi? 29, no? From protest. At siya po ay nag-react kahapon. Kahapon ba yun? From kahapon. Isagawa pa natin yung ongoing na catechism sa kanya at ongoing exorcism. Nag-react talaga, nagpaso sa Holy and Exorcise Oil. At yung kanyang sister-in-law, nag-react, nag-rosaryo sila dun sa kanilang bahay. At nag-aawit kayo ng Salve Regina. At nag-react yung kanyang sister-in-law. Nandito din yung sister-in-law niya. Tingnan natin kung sino ba yung tatlo na ma-exercise ko ngayon. Dahil marami po. No? Maraming i-exercise ko ngayon. Tatlo. At nagtatago lang talaga yung demonyo. Normal na normal yung kapitbahay natin. Hindi natin alam na marami na pala yung naka-influence sa kanya. No? So, ngayon mag-exercise ako after sa blessing ko sa inyo mga religious items. And after exorcism ko, lalabas ako, anointing of senses, anointing of the sick. Anointing of the sick is sacrament.
So ngayon, naka-receive na kayo ng katawan ni Kristo, 3 sacrament yung matanggap ninyo. Papunta na si Father Cross for Sacrament of Confession. Sana po ay i-confess nyo lahat yung mga kasalanan natin. Magaan yung ating maramdaman as long as we confess our sins. No? And then, anointing of the sick, 3 po yun. So sa pagpunta ninyo dito, hindi yung sarili ko ang ibibigay ko sa inyo. Sino ba ako? I am just unprofitable servant. I am nothing. Kaya nga, pinupromote namin ang sacrament. Because sacrament is everything. Ano ang sacrament? Everything. Sacrament is everything. Because it is Jesus. The one who instituted the sacrament is not Father Darwin. It is Jesus. So, sa pagkabata natin, binabautismuhan tayo. Eh, sabi ni Kristo, gawin yung alagad ang buong mundo, no? Sa pamamagitan ng bautismo. So, nabautismuhan na ba kayo? So, sa mga hindi pa nabautismuhan, very important yan, very essential yan sa ating pagsunod ni Kristo. Kaya yung mga apostol, nabautismo sila. Acts of the Apostles, chapter 16, verse 15, binabautismuhan niya ang buong pamilya. Matawag ba yung pamilya kung walang bata? Hindi. So, ang mga apostol, nagbautismo na buong pamilya. So, hindi pa matawag na pamilya kung walang bata. Anong tawag yun? Couple lang. Hindi pa family. No? Anong kahulugan ng family? Acronym yan eh. Father and Mother, I love you. Sino nagsasabi? Yung bata. Father and Mother, I love you. Yun ang kahulugan. F-A-M-I-L-Y. Father and Mother, I love you. Yun ang kahulugan ng family. No. So nagbautismo siya buong pamilya. Sabi ng protestante, walang bata yun. Malaki na yun. No. Malaki or maliit, pamilya yon, di ba? Dahil yung bautismo, Father, bakit bautismuhan yung bata? Wala yung kasalanan eh. Kung gano'n, bakit nababautismo si Kristo? Wala din siyang kasalanan eh. Di ba? So kahit wala kasalanan si Kristo, nagpabautismo. Lalong-lalo na tayo, galing tayo sa mga kasalanan na mga nuno natin. Kung si Kristo nga ay nagpabautismo, na pure na magpinag, walang kasalanan, lalong-lalo na tayo. Diba? Yung logic nila is unbiblical. At kung magkasala tayo sa pagtubo natin, may sacrament of confession. Grabe. Yung mga sakramento ay pagmamahal ng Diyos sa atin. At binibigay pa ni Kristo yung sarili niya. I am the bread from heaven. Ako ang tinapay galing sa langit. Ang kakain ng tinapay na ito ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At ang tinapay na ibibigay ko sa inyo, ang aking laman, aking katawan. Ang ipainom ko sa inyo, aking dugo. Wow! And then kung may nobya ka na, magpakasal kayo. May lumapit sa akin kanina, may nag-anwent ako ng mga lola at lolo. Sabi ng anak niya, Father, kasal lang kami sa civil. Father, gusto kong magpakasal na. So, magpakasal ka. 5 lang yung requirement katao sa kasal. 5 lang. Kayong dalawa, pare, at yung mga ninong mo. Hindi, 5 lang. So, hindi magasto. Amen? Amen. 5 lang. At dahil puno tayo ng garbo, puno tayo ng pagpataas, so ngayon hindi ka pa nakasal. No? Ang unang milagro ni Kristo, kailan nangyari? Sa kasal sa Cana. Wow! And then, kung may sakit, mayroong anointing of the sick. At yan po ang ibibigay ko sa inyo. Anong sabi ni Apostol Santiago? Kung may magkasakit sa inyo, tawagin niyo yung pare. At mag-anointing siya sa may sakit. Yun ang gagawin ko sa inyo mamaya. Okay? When you receive the sacrament, you receive the hands of Christ. Eh pumunta dito, mga matanda.
Father, nandito ba si Father Darwin? Sagot naman ng mga kasamahan ko, wala na, hindi open nga. Lunes to Wednesday, walang open. Bakit ano ba yung pakay mo kay Father Darwin ay? Magpahipo kami. Sabi naman ng mga kasamahan ko, kami lang hipo na. Alam nyo, hindi yung kamay ko ang hihipo sa inyo. When you receive the sacraments, it is the hands of Christ. When you go to Mass every day, you receive Christ, literally Christ. His divinity, His humanity is in your life. Tinatanggap po eh. Nangungunyun ka eh. Amen? Amen. May bayad ba? May entrance fee ba yung kapilya ninyo kung may misa? Meron? Wala? Wala. Libre lang. Binibigay niya yung katawan niya libre. Sasabihin mo ng pare, sakristan. Bantayan mo yung mga hindi humuhulog sa sibot. Hindi nagbigay sa sibot. Bakit, Father? Hindi natin bibigyan ng katawan ni Kristo. Kung sa may itong yatag, Father, bukog ni Kristo. Kalansay ni Kristo para magbukog ng mga tihip na dagko. Bibigay ka o hindi, ang matanggap natin katawan ni Kristo. Amen? Amen. Dahil mahal ka ni Kristo. Alam nyo, yung nangyari sa Lanciano, Italy, yung tinapay na naging katawan ni Kristo, hanggang ngayon, nandiyan pa. Walang preservative, walang chemical na inject. Hanggang ngayon, yun po ay milagro. 1,200 years na. Ang nakalipas, yung tinapay na naging katawan ni Kristo, yung vino, alak, naging dugo ni Kristo, hanggang ngayon. Sabi ng mga scientists, paano ito nangyari? Imposible ito. Hindi na decompose. Hindi na lalangnas. Dahil yun ang sabi ni Kristo, ang ibibigay ko sa inyo ay pagkain na hindi malalangkas. At yung pagkain na yon ay ibibigay ng anak ng tao sa inyong lahat. Amen! Amen. Mga nanay, mga tatay na nandito, ang pinaka-the best na pagkain, ibigay nyo sa anak ninyo, yun po ang tinapay galing sa langit. At may bigay po yun sa lahat ng kaparian sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Bigyan natin ng papuri ang ating mga kaparian. Ngayon, dalawa yung misa ko, dun sa kabundukan, at binibigay ko yung katawan ni Kristo. No? Sa lahat. No? Pwede na ako matulog mamaya. No? Dahil na-comply ko na yung mission ko ngayong araw na ito. At ngayon din, ibibigay ko additional ang sacrament, yung confession. Wow! Kung alam na ng mga tao yan, mapuno yung mga simbahan. Wala na ng tao yan, yung mga Katoliko, maraming Katoliko na hindi nila alam yung doktrina natin. Tell busy. Bakit hindi nila alam? Busy. May seminar tayo, busy. May talk si ano dito, busy, hindi mo na ako, busy. Anong kahulugan ng busy? Being under Satan's yoke. Anong kahulugan ng busy? Being under Satan's yoke. Being under Satan's yoke. So, yan ang dapat nating ilagay sa ating isipan. Unahin natin ang Panginoon. Kung unahin natin ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ano sabi niya? All these things shall be added unto you. Lahat ng need mo ibibigay ng Diyos. As long as we prioritize God. Sa pag-ising mo ngayon, pinag-prioritize mo ba yung Panginoon? We start our day with God, not with our gadgets. Sa akin. Start your day with God, not with your gadgets. Do the sign of the cross. Make a prayer, consecration to our lives to God. At before ka matutulog, consecrate your life to God. Yan dapat natin gawin. So, ano mangyari? Puno ka ng pag-asa. At ikaw maging instrumento sa pag-asa sa buong sanlibutan. Sa community mo,
Sa pamilya mo, puno ka ng pag-asa. Pagdasal kita. No? Pagdasal ko yung simbahan. Pagdasal ko yung sarili ko. Ipagdasal ko yung pamilya ko. Ipagdasal ko yung kapitbahay ko. Wow! No, manasali na tayo. And then, our day is productive. Our day is fruitful. Our day is full of energy and enthusiasm. Yan ang pinakailangan natin. At lang ito'y nakikinig sa mga negatibo, ma-inspire ka. Hindi ka na inspired. Expired, no? Ako po ay na-inspired talaga di Saint Alfonso Rodriguez. Alam nyo, yung trabaho niya, taga-open lang ng gate, porter. Literally, taga-open lang ng gate. Yung buong buhay niya, yun lang ang kanyang trabaho. At na-amaze yung mga kasamahan niya. Dahil kahit ang liit ng trabaho niya, full of commitment, full of joy. Kahit ang ordinaryo lang papasok sa kanilang monastery, tatakbo siya, I am coming, my Lord. Yun lang ang sikat niya na, na linya. May kakatok sa gate. At marinig niya, I am coming, my Lord. Nasabi niya, I am coming, my Lord. Enjoy, excited siya, bubukas sa pintuan. Welcome! I am coming, my Lord. Tinitreat nga yung mga tao na si Kristo. Wow! Diba? Ang ganda, no? At alam niyo, pinaglaruan siya ng mga bata doon sa kanilang lugar. Kinakatok yung gate. At nandito na si Saint Alfonso Rodriguez. I am coming, my Lord. Pagbukas siya, walang tao. Tumatawa yung mga bata. Luka-luka to. Riley na ito. Luka-luka. So, pinaglaruan lang siya. Ano sabi niya? No? Close na niya yung gate. No? At isang araw, mga kapatid, may kumakatok sa pintuan, sa gate. No? At binuksan niya, na-amaze siya. Bakit? Sino yun? Ang Panginoon. So, to celebrate the little act of charity, the little act of love. Yung sakit mo, Lord, I receive it with gladness. Salamat sa sakit ko, Lord. I offer this illness for the conversion of my family, for my own conversion. Wow! Salamat, Lord. Kung hindi ka properly disposed, magagalit ko. Bakit ako, Lord? Bakit hindi katabi ko ang nagkasakit? Araw-araw ako nag-rosaryo, Lord. Araw-araw ako nagbabasa ng Biblia. Bakit ako? Bakit hindi yung kapitbahay ko na marites? Bakit hindi yung kapitbahay ko ng mirasol? Walang magawa sa mundo. Lagi lang nangingilam sa ibang buhay. So whatever circumstances we are in, accept it, embrace it, and offer it to the Lord. Yan ang kailangan natin. Amen? Amen. Sana po ay ma-dispose tayo niyan para gagaan yung buhay natin. Paano gagaan? Lagi ka nag-blame ng iba. Paano yung gagaan? Lagi ka nagagalit. Paano magaan yung buhay mo? Hindi mo sinunod ang sugo ni Kristo. Mabigat talaga yan. No? At mamaya, mag-exercise ako mamaya at kung may mag-react man, okay, tatakbo ha. Habulin nila kayo. Satan is real. Demons are real. No? Nakasensya na kayo sa lugar, dilapidated yung lugar natin dahil nag-rent lang po tayo dito para sa inyo. Kung dun sa kumbento, maliit lang yung lugar. At dito, may
hindi malaki gaano, dahil dumami kayo. No? Sumikip dahil dumami kayo. No? Yung isang bahay, yun lang ang inuupahan natin. Pero dahil dumami yung mga tao na inspire, dumami yung mga bumibisita, hindi lang sa Bohol, pati na sa ibang bansa, bumibisita. Meron from Guam, hindi siya, grabe yung ano niya, karamdaman. Pupunta na sila sa mga eksperto na binigyan na natin ng sacrament. At alam nyo, completely healed na po siya. No? At sa pagbalik nila dito, nagplano sila magpakasal. No? Sacrament of healing. Sino ba ang gumagamot niya? Hindi si Father Dar, wala naman akong power. Kilikili power lang naman sa akin. No? Ito talaga ikaling ni Cristo. All priests are healers. All masses are healing mass. Yan mayroong mga panantikot kay Father Darwin eh. Mag-attend tayo sa misa ni Father Darwin. Bakit? Yung misa ni Father Darwin ay healing mass. Paano yung ibang misa? Hindi yung healing mass? Ano yun? Healing mass? No? Pangtiwas yun. All masses are healing mass because it is the Eucharist. That's the reason why the true church is centered on the table of the Lord. Ano yung true church? Nakasentro sa table of the Lord. Kaya nga, kung magmimisa tayo, ang sentro hindi yung pulpito. Bakit yung pulpito hindi sentro? Hindi naman yung Panginoon. It is the table of the Lord. So yung mga unang Kristiyano, saan sila nakasentro? Sa altar. Bakit the center of the worship is not the pulpit, but the table of the Lord? Why? Because it is Jesus, the Eucharist, the bread from heaven. I am the bread from heaven. Whoever eats my flesh have life, ever obtain eternal life. May buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So, the true church centered on the table of the Lord. Yung mga piki na simbahan centered on the pulpit, not to the table of the Lord. Yan ang kaibahan natin. Nakasentro sa preacher. Yung mga piki na simbahan nakasentro sa preacher. Pero ang tunay na simbahan hindi nakasentro sa preacher, sa pari, sa pastor, nakasentro sa table of the Lord. Kaya nga, dito yung pari. Inataas niya yung katawan ni Kristo because we are centered on Jesus. Not on the pulpit, not on the priest, but on the table of the Lord. Amen? Amen. At yan ang katotohanan eh. Kung pupunta ka sa born again, nakasentro sa pastor, sa pulpito, nawala na yung table of the Lord. Sa atin, pupunta yung Santo Papa dito, anong gawin ng Papa? Kasi libit ang misa. Because the Pope is not the center of our faith, but Jesus is only the vicar of Christ, the unworthy and profitable servant of the Lord. Amen? Amen. Si Kristo talaga. Yung obispo bibisita sa inyo, anong gawin ng obispo? Magsilipit ang misa. Bakit? Bakit hindi kasentro sa obispo? Kasentro sa bread of life. Then hindi naman yung obispo ang pari ang bread of life. Siya lang ang nag-consecrate. Because the priest is in persona Christi. Ano yung pare? In persona Christi. He is doing in person of Jesus. May nagtanong sa akin, Father, ang nagbautismo sa akin, walang mudo na pare. Father, napektuhan ba yung bautismo ko? Hindi! Yung effectiveness sa sakramento, hindi nag-rely sa pare. Saan nag-rely? Bakit effective yon? Bakit efficacious yon? Sa Kristo. Alam iba. Sino ba ang pinakabanal? Yung misa ni Padre Pio or misa sa isang pare na walang modo? Sino ang pinakabanal? Misa ni Padre Pio? Banal na banal? Or yung misa sa pare na anong Ginoo, mga Padre Pio? Sino banal? Puro banal yun! Because Padre Pio is just a representative of Jesus. And these priests were so very scandalous. Also, in persona Christa.
Yung misa niya, the same Christ. Oh, parang 1/4 lang yung divinity ni Cristo. Parang ito. Yung Padre Pedro, whole. Hindi 1/4. Whole divinity we receive from Padre Pio. The same. The divinity of Jesus, the humanity of Jesus present in the host, being consecrated by all priests. Yan ang tinatawag sa atin, ex opera operato. Yan ang doktrina ng simbahan. Anong tawag doon sa Latin? Ex opera operato. Anong kahulugan ng ex opera operato? Hindi nag-rely yung effectiveness ng sacrament sa pari. Bakit effective yun? Dahil ni Kristo, wala nang rason. Amen? Amen. So, kahit hindi mo gusto yung pari, magsimba ka pa rin. Dahil hindi ka naman pumunta dahil sa pari. Pumupunta ka doon, hindi dahil sa pari, hindi dahil sa obispo. Bakit pumupunta ka sa simbahan? Dahil kay Kristo. Dahil gusto ko nangakain sa kanyang laman. Amen? At sana po ay, kung meron man sa inyo dito, na hindi magsamba dahil hindi ko gusto yung pari niya. Ilipat ako sa parokya. Immature ka na Katoliko. Parang hinog ka na mangga, pero ahad. Alam mo ba yung mangga na hinog pero ahad? Anong lasa doon? Aslong. Magiba yung ano mo, magiba yung mukha mo. Pero kung yung tama na pagkahinog yung mangga, masira ba yung mukha mo? Hindi. Ang tamis. Pati na yung ano mo, kamay mo. Ang sarap. Ganun din. No? I hope we become a matured Catholic, not immature Catholic. At sana nakinig kayo kanina sa catechism po. Dahil yung catechism is very important to augment our faith, to augment our commitment, to augment our devotion to the Lord and to the saints, to the angels. Kasama natin sila eh. No? Kasama natin sila. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.